Gusto mong palagoy ng pera mo sa stocks pero zero knowledge ka at natatakot ka magkamali? Don't worry, hindi mo kailangan maging expert o magpuyat sa pag-aaral sa graph. Sa video na ito, papakita ko kung bakit UITF at mutual funds ang perfect match para sa iyo. Hindi ito step-by-step tutorial, pero siguradong malilinawan ka at magkakaroon ka ng confidence na kailangan mo para makapagsimulang mag-invest ngayon. Kaya tapusin mo ito dahil ito na ang pinaka-practical na first step mo sa investing. Simulan natin sa basic. Isipin mo na ang mutual fund ay parang basket ng prutas. Imbes na ikaw ang pipili isa-isa ng bibilhin mo sa palengke na baka makatsamba ka pa ng bulok, may isang expert shopper na gagawa nito para sa iyo, para sigurado ang quality. Ang Unit Investment Trust Fund ay basket na ino-offer ng mga bangko sa ilalim ng regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang mutual fund ay ino-offer naman ng mga investment companies at regulated ng Security and Exchange Commission. Magkaiba man ang kanilang management at regulators, pareho silang pooled fund. Isipin mo na parang modernong paluwagan ito, pero ang kaibahan, dito ay may tubo o kita ka. Pagsasama-samahin ng pera nating maliliit na investor, 1,000 sa akin, 5,000 galing sa'yo, hanggang maging milyon-milyon ito. Dahil malaki na ang pondo, kaya na nating kumuha ng isang professional fund manager. Sila ang eksperto na araw-araw sinusubaybayan ang takbo ng ekonomiya. Bakit UITF at mutual funds ang bagay sa iyo kung beginner ka? Hindi mo na kailangan kasing mag-aral ng kung ano ang candlestick o magbasa ng 100 pages na financial reports. Sila na ang pipili kung aling kumpanya ang malakas o saang government bonds iligtas ilagay ang pera mo. Hindi nakasalalay sa isang kumpanya lang ang pera mo. Kung bumagsak ang isa, may 20 o 30 ka pang kumpanya sa loob ng basket na magbabalanse ng investment mo. Transparent ang proseso dito kaya pwede mong makita ang net asset value per unit o kung magkano ang value ng investment mo. Panghuli, flexible. Pwede ka mag-top up anytime. Pwede mo ring ilabas ang pera mo kung kailan mo gusto. Kaya kung beginner ka, malaking tulong ang UITF at mutual funds. Ito ang pinaka-accessible na paraan para matuto at kumita sa investing kahit na maliit na panimulang puhunan. Ngayon ang tanong, paano ba lalago ang 1,000 pesos ko dito? Magkakaroon ba ako ng interest parang savings account? Ang sagot, hindi ito katulad ng bank interest. Ang tawag natin dito ay capital appreciation. Pagtaas ng halaga ng investment mo habang tumataas ang presyo ng mga hawak mong assets. Parang ganito yan, ang buong investment fund ay isang malaking pizza. Kapag nag-invest ka, para kang bumili ng slice o peraso nito. Sa UITF, ang tawag sa slice ay units. Ang presyo nito ay tinatawag na net asset value per unit. Sa mutual fund naman, ang tawag sa slice ay shares. Ang presyo nito ay tinatawag namang net asset value per share. Ang goal mo dito ay simple lang. Bibili ka habang mura ang slice at ibebenta mo kapag mahal na. Halimbawa, ngayong taon ang presyo ng isang slice ay 1 peso. Bumili ka ng 1,000 slice gamit ang iyong 1,000 pesos. Pagkalipas ng ilang taon dahil magaling si fund manager at lumago ang kumpanyang sinalihan ninyo, ang presyo ng bawat slice ay naging 1 peso and 50 cents. Kung ibebenta mo ang 1,000 slice mo, ang makukuha mo ay 1,500 pesos. At yung dagdag na 500 pesos, yan na ang kita mo. Pero dahil investment ito, ang presyo ng slice ay pwedeng tumaas o bumaba. Depende sa takbo ng market. Kaya ang sekreto dito ay oras. Kaya huwag kang magpanik kung bumaba man ang presyo ng investment mo bukas. Ang mahalaga ay direksyon nito sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Aling fund ang bagay sa iyo? Bago ka makabili ng mutual fund o UITF dito sa Pilipinas, bibigyan ka muna ng bangko o investment company ng questionnaire. Ang tawag dito ay Client Suitability Assessment. Ang purpose nito ay para malaman kung anong klaseng investor ka at kung gaano ka kahanda sa risk. May 2 bagay na tinitingnan dito. Una, risk capacity. Ito yung objective ability mo. Kung kaya ba ng financial situation mo na mag-take ng loss. Kung pang emergency ang pera, syempre hindi bagay ilagay sa high risk. Kung extra cash lang at kaya mong i-hold ng 5 years o higit pa, mas kaya mong mag-take
ng risk. Age at income din, mas bata at may stable na income, mas kayang makarecover. Ikalawa, risk tolerance. Ito naman yung psychological side. Gaano ka ka-relax o ka-stress kapag bumagsak ang market. Kung bumaba ng negative 20% ang value ng investment mo, magpapanik ka ba at ibebenta agad? O kalmado ka lang at titingin ka pa ng iba pang opportunity para magdagdag? Pagkatapos ng assessment, makikita kung saan ka nababagay sa apat na klase ng investor. Conservative. Ibig sabihin, ayaw mong mabawasan ang puhunan mo. Mas mahalaga sa'yo ang seguridad ng pera kaysa sa mataas na kita. Bagay sa money market fund. Moderate. Kaya mong tiisin ng kaunting galaw ng value. Basta mas tumaas ng kaunti ito kaysa sa idineposito mo. Bagay sa bond funds. Balance. Okay lang sa'yo yung medium ups and down. Basta steady ang paglaki ng assets mo. Bagay sa balance fund. Aggressive. Handa kang tiisin kahit negative 20% ang loss sa short term. Dahil ang habol mo ay maximum return. Bagay sa equity o index fund. Bakit mahalagang malaman mo ito? Kasi kung conservative ka, hindi ka bibili ng high-risk funds. Protection ito para hindi ka malugi nang hindi mo naiintindihan ang risk. Main types of investment funds. Kung kukuha ka ng UITF sa bangko o mutual fund sa investment company, pareho lang ang categories ng fund. Ang tanong, alin ang pinakabagay sa'yo? Money market funds. Ito ang pinaka-safe. Dito nilalagay ang pera sa short-term deposit o treasury bills. Oo, maliit lang ang kita, pero mabilis mong makukuha kung kailangan. Karaniwang galaw ay mga 3 to 4% sa isang taon. Kung may 100,000 pesos ka, pwedeng maging 103,000 pesos to 104,000 pesos ang pera mo. Stress level, 1 out of 10. Bond funds. Dito naman sa utang ng gobyerno o kumpanya inilalagay ang pera. Mas stable ito kaysa sa stocks at steady ang kita. Pero minsan syempre tataas o bababa din ng kaunti ang value. Pero normal lang naman yun. Ang karaniwang galaw nito ay negative 2% hanggang plus 5% sa isang taon. Kung 100,000 pesos ang pera mo, pwedeng bumaba ng 98,000 pesos o umakyat hanggang 105,000 pesos. Stress level, 3 out of 10. Balance fund. Ito ang halo ng stocks at bonds. Ang ideya ay ibalanse. May chance sa growth mula sa stocks, pero may protection mula sa bonds. Karaniwang galaw ay nasa plus minus 8 to 12% sa isang taon. Kung 100,000 pesos ang pera mo, pwedeng bumaba ng 90,000 pesos o umakyat sa 112,000 pesos. Stress level, 5 out of 10. Equity funds. Ito na ang stock market. Mataas ang potential returns pero mabilis ding nagbabago ang value. Karaniwang galaw ay plus minus 15 to 20% sa isang taon. Kaya kung 100,000 pesos ang pera mo, pwedeng bumaba sa 80,000 pesos o umakyat sa 120,000 pesos. Stress level, 7 to 8 out of 10. Index fund. Ito ang kumukopya sa Philippine Stock Exchange Index. Simple lang to, sumasabay sa galaw ng buong market. Karaniwang galaw ay nasa plus minus 15 to 18% sa isang taon. Kung 100,000 pesos ang pera mo, pwedeng bumaba sa 82,000 pesos o umakyat sa 118,000 pesos. Stress level, 7 out of 10. Feeder funds. Parang gateway ito sa global markets. Imaginein mo nakaupo ka lang dito sa Pilipinas pero ang pera mo nakikisali na sa US equities o global bonds. Hindi mo na kailangang magbukas ng foreign account. Local UITF o mutual fund na ang gagawa ng trabaho. Ang galaw, depende sa target market. Kung US stocks ang pinag-uusapan, halos pareho ng equity o index fund ang volatility. Mga plus minus 15 to 20%. Stress level, 7 to 8 out of 10. ESG o sustainable funds. Ito naman para sa mga may malasakit hindi lang sa kita kundi sa values. Ang pera mo ay inilalagay sa companies na may environmental, social at governance standard. Ang galaw nito halos kapareho din ng equity fund kasi stock market din ang base. Pero minsan stable dahil maraming ESG companies ay blue chip o long-term oriented. Stress level 6 to 7 out of 10. Comparison with direct stocks. Kung direct stock ang kukunin mo, ikaw mismo ang magdedesisyon kung kailan bibili o magbebenta. Mataas ang potential gain pero mataas din ang risk.
Isang maling galaw, pwedeng bumaba agad ng negative 30% ang value ng pera mo. Ang stress level nito, 9 to 10 out of 10. Sobrang stressful, lalo na kung wala ka pang alam sa stock market. At sa totoo lang, maraming beginners sa Pilipinas ang nahihirapan dito. Nagpapanik kapag bumagsak ang presyo at madalas isang stock lang ang kayang hawakan kasi sobrang risky. Bukod pa dyan, kailangan mong maglaan ng oras para mag-research, magbasa ng financial reports, at mag-monitor ng market araw-araw. Para maging diversified, kailangan mong pumili ng iba't ibang kumpanya. Kung ganun, paisa-isa din tong nangangailangan ng malaking kapital. At kahit walang management fee, may transaction cost at brokerage fee sa bawat trade. Sa UITF at mutual fund, mas simple. May professional fund manager na nag-aalaga ng portfolio mo. At automatic na diversified na ang pera mo. Hindi mo na kailangan bantayan araw-araw at mas kontrolado ang risk. Stress level 1 to 8. Depende sa fund na pinili mo. Oo, may management fee. Karaniwang 0.5% to 2%. Pero kapalit nito ay mas guided at mas protektado ang investment mo. At sandali lang, kung nararamdaman mong nababawasan na ang kaba mo at nagkakaroon ka na ng ideya kung paano magsimula, i-click mo naman ang like button. Makakatulong ito para mas marami pang Pinoy ang makapanood nito at hindi na matakot sa investing. Kung dati ang tingin mo sa investment ay parang sugal, mabilis nakita o mabilis na lugi, kailangan mong baguhin ang mindset mo. Ang investing ay hindi sprint, kundi marathon. Una, long-term horizon. Hindi mo makikita ang tunay na resulta sa loob ng ilang linggo o ilang buwan. Kailangan mong magbigay ng 5 hanggang 10 taon para makita mo ang growth. Ikalawa, discipline over emotion. Huwag kang magpapanik kapag bumagsak ang market. Normal lang ang ups and down. Ang mahalaga ay consistent ka sa plano mo. Ikatlo, focus on goals, not on hype. Hindi mo kailangang habulin ang latest stock tips o trending investment. Ang tanong, bagay ba ito sa financial goals mo? Kaapat, accept risk as part of growth. Walang investment na zero risk. Ang mindset shift ay hindi pag-iwas sa risk, kundi pag-manage nito sa level na kaya mo. At kung wala ka pang alam sa stocks, hindi ibig sabihin na hindi ka na makakapag-invest. Ang UITF at mutual fund ay ginawa para sa mga beginners na gusto ng growth pero ayaw ng stress sa investment. Kung gusto mo pa ng step-by-step guide sa savings, investing, at personal finance, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe ka na rin sa KMWLZ Studios at i-share mo na rin para mas marami pang Pilipino ang maabot natin. Practical investing, malinaw na proseso, yan ang goal natin dito. Kita-kits sa next video.